nasa 2 years itong nilites, saka pa lang etong si Sanchez ay naparusahan. So, eto po yung eto po yung magjowa o mag-boyfriend na eto nga po, eto ayon sa kwento sa pelikula, napanood ko yung pelikula nito nung bata pa ako eh. Etong pelikula na etong istorya nito parang kinidnap etong magjowa tapos iniregalo dito sa mayor na ito, etong babae. Ayan. So, yan po yung naging naging kwento niyan. So, napatunayan naman po yan napatunayan ng husgado na talagang sila ang may gawa. Eto ang alam ko dito, etong si Sanchez din at meron pang kung daw nagkakamali, 7 sa lahat ng mga kasama niya naparusahan din. Ayan. Ate Kiko-chan, hello po na Esther TV, ayan, nandiyan sila. Dalp Gals, IMDS. Ayan. So, talagang ito, napakatindi ng naging kaso nito kasi nga po, talaga namang brutal din ang ginawa dito kay Aileen Sarmenta. Diba? Ang ganda ni Aileen Sarmenta, no? Katulad din ni Jovelyn Galeno na maganda. Ito her body was yung Tagalogin ko na lang para hindi tayo ma-detect. Para hindi tayo ang sabi dito yung katawan daw po ay parang parang alam niyo yung tinuyo, parang naubusan ng liquid. Tapos yung ulo niya parang sabog, parang pinasabog yung ulo, parang may pinukpok siguro ng matigas na bagay. At yung Giordano daw po na damit nito nakataas, habang yung naman niyang yung kanyang short pants nakababa. Nakataas yung damit, nakababa yung short, pero suot pa rin niya yung paborito niyang sapatos na Tretorn. Sino yung mga nakapagsapatos ng Tretorn dito? Ako nakapag-Tretorn ako niyan. Ngayon yata wala nang Tretorn no? Wala na ako nakikita sa mga mall nagtitinda niyan. Ganda yan yung sapatos na Tretorn. Diba? So, yan yung nangyari sa kaso nitong si Sanchez at ito nga ay nag-serve itong mayor ng Calauan, Laguna 1980 hanggang 1986 at 1988 hanggang 1993. So, talagang ito po ay malupet na issue noon kasi talagang napakarami pong cover up di ba? So, alam niyo po, medyo hindi natin masisisi ang ating mga dito yung ating mga kanetizen dito kung maisip nila yung ganitong bagay. Kasi hindi na po ito pangkaraniwan pa. Dahil mag-iisang buwan nang nawawala Diba? Mag-iisang buwan nang nawala itong si Jovelyn pero wala po kahit man lang isa na kahit isang senyales na ito'y buhay pa, na ito ay nandito pa rin sa ating mundo, di ba? Wala pa din. Hindi pa rin po ito naliliwanagan at tanging ang pinagbabasehan pa lang ng ating mga kapulisan ay yung sinabi lang din nitong si Liobert. Bumaliktad si Liobert. Diba? So, diba? Bumaliktad si Liobert. Di sablay na kagad yung kanilang investigasyon. Kahit na magpositibo yung DNA na yon, paano katulad niyan hindi nagsampa ng demanda yung pamilya? Kasi nga yung pamilya ni Liobert at ni Jovelyn, hindi sila naniniwala na magagawa nitong magpinsan. So itong si Nanay Jeline at pamilya Galleno, hindi po nagsampa ng demanda. So etong sa nangyari na ito na
na nakakatakot na pangyayari noong panahon na ito ay 1993 nung nangyari tong krimen na to. Medyo ano sa totoo lang hindi, parang ayoko nga i-topic to ngayon kaya ano napaka-interesting kasi pwede tayong mag-ano dito pwede tayong hindi naman tayo mag-jump to conclusion, pero titignan lang natin yung style at mga pangyayari. Baka may pagkakatulad. Mamaya, pag-kwentuhan lang muna natin to. So, etong si Eileen Sarmienta at Alan Gomez, estudyante po sila ng University of the Philippines, UP Los Baños. Dinukot po sila ng mga kalalakihan na mga parang mga private army o bodyguard nitong si Antonio Sanchez na noon ay kasalukuyan tong mayor ng Calauan, Laguna. Dinala ito sa farm ni Sanchez doon sa Barangay Curva at doon sa Calauan, Laguna, at nakagapos sila sa binusalan yung bibig nila. Ito po ay ayon sa sa record po ito ng korte. So, nung dinala po ito ng mga tauhan ni Sanchez, so, para maiwasan ng komplikasyon o yung parang problema, katulad ngayon, di ba? Etong nangyayari kay Jovelyn, di ba, may komplikasyon. Kasi nga po, buhay pa din etong si Liobert, di ba? Hindi nila na-dispose si Liobert. Kung meron lang naman po talagang nangyaring katulad din itong kay Sanchez, kung meron lang din katulad nitong ng pangyayari na ito. So, hindi pa naman confirmed yan. Pero dahil nga po medyo parang mapapaisip ka sa pangyayari, ito yung nung time na yon na nangyari yun kay Sanchez at sa mga tauhan nito, talagang parang utak kriminal sila nung time na yon. Pero dito sa nangyayari ngayon kay Jovelyn, sa tingin ko lang po, kung si Jovelyn po ay hindi pa rin nakikita, maaring siya ay buhay pa din. Or maaring siya din naman po ay nategi na rin pero nasa ibang lugar dinala. Maaring sa dagat o kaya ay binaon sa malalim na hindi na makikita, at kumbaga papanindigan na lang yung buto po na nandoon na nakita yung mga kalansay. So, maaaring etong mga gumawa ng bagay na ito, hindi sila mga trained na kumbaga parang nagkaroon lang ng parang power trip, ganyan, and then hindi nila inaasahan na may mangyayaring masama, hindi nila inaasahan na hindi nila matagal itong maitatago. So, baka yun ang mga nangyari. So, maaaring etong mga gumawa ngayon kay Jovelyn ay mga mababait pa. Bakit ko po nasasabi yun? Kasi nga po, etong si Liobert ay buhay pa din magpasa hanggang ngayon. Diba? So, etong mga estudyante po, itong mag-boyfriend, girlfriend, ay dinala po sa isang rest house nitong si Sanchez. Ayan. So, eto po yung kasudlong ng kadugtong na ating kinukwento kanina. Okay, eto pong si si Gomez o Alan Gomez ay binugbog naman po. Binugbog tapos ay tinapon sa labas po ng rest house. Ito yung kasudlong niyan. Juan Arceo, salamat po sa pakulay nyo sa ating YouTube. Thank you po. Ano ba to? Taiwan ba to? Salamat. Okay, tapos ito pong si Alan Gomez ay namatay to dahil sa tama ng Armalite at sa gamit ng isang matulis na bagay. So ito ay namatay nga po at nung time na yon, akala nila patay na talaga tong si Gomez, pero hindi pa naman pala namatay noon. So ngayon nung dumating po ang mga bandang alauna ng madaling araw,
parang etong si ano, si Eileen po ay, kinaladkad na nung mga tauhan nitong si Sanchez palabas ng rest house. Tapos nakagapos pa rin po ito at saka yung may busal yung bunganga. And then, dun na po ito pinag pinagsawaan ni Sanchez, and then inihabilin niya na dun sa kanyang mga tauhan. Then pagkatapos po niyan, yung mga tauhan naman ang gumamit. Ayun. Tapos pagkatapos po niyan, dinala po itong si ay, Marivic Ginushi, oh. Salamat po sa inyo pong pakulay, Marami pong salamat. Ayan. Thank you po. Pagkatapos po niyan, dinala po siya sa isang tubuhan sa Kalawan. Ngayon, nung time na po yun, meron pong isang tauhan na parang nakonsensya. Ito yung si Centeno. So, yun, wala pong nagawa din naman itong si Centeno, kundi sumunod lang din syempre sa kanyang mga kasama kasi nga syempre gumagawa sila ng kasamaan. Ayun na yung nangyari na parang yung si Centeno yata ang naging rito parang witness. Ayan. So, pagkatapos po ng krimen na ito, syempre nagkaroon ng iba't ibang pag-iimbestigasyon o investigation itong NBI, PNP, marami pong nag-imbestiga sa kaso na ito dahil nga naging national issue to Parang dito rin po kay Jovelyn, di ba? From PNP napunta na ng NBI. Ayan. So, pagkatapos po niyan pagkatapos po nitong mga pangyayari na ito, meron ditong na-involve kung naalala nyo yung si Kit Alquisa na anak nun General Dictador Alquisa. Yan po yung sinasabi ni Sanchez na utak sa likod ng krimen na ito. So noon pong March 14, 1995, etong kung matatandaan nyo, itong si Harriet Demetrio, isa po to sa mga sikat na judge. Kung panahon to ni Ramos yata. Itong si Harriet Demetrio po ay isang judge sa Pasig at siya po ang naglites dito sa pagpatay kay Eileen Sarmiento at Alan Gomez. So etong si Kalawan Mayor Antonio Sanchez at yung kanya pong mga alipores at yung iba nga po ay mga pulis Eto, so dito kasi sa sinasabi ni Liobert, meron daw pong involved na pulis sa pangba-blackmail o pananakot o pang-torture sa kanya. So ganun din po yung nangyari doon kay Mayor Sanchez, di ba? Alam ko yung mga batang 80s dito, batang 90s kasi ako medyo napapanood ko lang to sa TV noon pero hindi ko po ito iniintindi So yung mga mga edad ngayon ay 40, 50, kayo po ang mga kayo po ang mga nakasunod diyan, di ba? Oy, Master Judea, shoutout masipag talaga ako, Master Judea, pasensya na Yan talaga ang ating Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may sipag, di ba? Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga lang. Ayoy! Diba meron ngang kanta, sipag lang, diba? Meron yan Ate Imelda Balneg, hello po. Brutal talagang ginawa dyan sa magkasintahan estudyante, kaya talagang dapat bitay ang ginawa sa Mayor Sanchez at mga kasabwat niya. Pero nun po kasing nahatulan to, wala pang noon, tawag dito, wala nang bitay noon. So, eto po, etong si
Sanchez ay nahatulan ng 7 life sentence o reclusion perpetua, at ito nga po ay 40 years bawat isang isang piraso. Kumbaga bawat isang bilang ng life sentence, pag sinabing 7 life sentence, 7 times 40. Di napakatagal nun, di ba? 7 times 40. Diba? So 280 years siya makukulong. Kahit mabuhay ulit siya, kukulong pa rin siya, kulang pa, 'di ba? So kahit po nung inakyat ito sa Korte Suprema, napagdesisyonan din po ng Korte Suprema na siya po ay napababa naman yung kanyang kaso ng yung kanyang atol ng 2 bilang ng reclusion perpetua, which means 80 years. Dagdag lang pala yun. Kumbaga, 7 reclusion perpetua plus 2 pang reclusion perpetua para naman sa pagpatay sa 2 tao. Okay, hindi pala binaba. And Ate Ana Precious, hello po. Ate Rose, yes, 1 count equivalent to 40 years of imprisonment. So, meron na siyang nakuhang 7, tapos nadagdagan pa po ng 2. Ganon po katindi ang kanyang naging kaso. So, eto pong si Sanchez ay namatay noong March 27, 2021 sa New Bilibid Prison Hospital. So, eto po may pe-play tayo ditong video. Balita ito ng GMA. Ayan, i-play natin para throwback. Isa po sa mga pinakamalaking kaso na tinutugan noon ang pagpatay sa mga UP student na sina Mary Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Inabot ng 2 taon ang paglilitis bago nakatulang guilty ang utak ng krimen na si Looy Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Balikan po natin ang kaso sa unang balita ni Cecil Villarosa. Isang araw matapos silang dugutin, patay lang natagpuan noong June 29, 1993 sina UP Los Baños students Mary Eileen Sarmenta at Alan Gomez, ang bangkay ng magkasintahan nasa magkahiwalay na lugar sa Calauan, Laguna. Ang 19 anyos na si Gomez binugbog bago pinatay, habang 21 anyos na si Sarmenta. Ayan 21 years old si Eileen Sarmenta, si Joby din 22. Halin-hilan munang ginahasa. Lalong nakagigimbal dahil ang utak ng krimen, ang mayor ng bayan, si Looy Calauan Mayor Antonio Sanchez. Matapos ang halos 2 taong paglilitis, nakatulang guilty sa 7 counts ng rape with homicide si Sanchez at 2 pang kapwa-akusado. 7 reclusion perpetua ang sentensyang ipinato kay Sanchez at sa mga tauhan niyang sangkot sa krimen, bukod sa mahigit 10 milyong pisong danyos para sa pamilya ni Sarmenta at Gomez. Ang alkalde kulong sa bilibid. Taong 2006, naharap pa si Sanchez sa panibagong kaso na illegal possession of drugs. Nakuhaan ng sachet ng hinalang shabu, marijuana at shabu paraphernalia ang selda niya sa maximum security prison sa Muntinlupa. May nakumpiska pang 2 cellphone kabilang ang sa kanya. Pagdating ng 2015, may nasabat naman sa kanyang kwarto sa bilibid na air conditioning unit, flat screen TV at 2 transformer. Giit noon ang convicted rapist at Totoo yan, basta may pera ka, VIP ka dyan sa bilibid noon. murderer, kailangan niya ang aircon dahil sa sakit sa puso, kidney at skin asthma. May mga diferensya ko sa katawan, marami akong sakit. Kung yung order nila, di okay lang. Hindi naman, hindi tayo pa okay lang sa preso tayo. Nitong 2018 naman, tuluyang sinamsam ng ombudsman ang nakaw na yaman niya at kanyang misis. 19 na ari-arian sa Calauan na mahigit 5 milyong piso ang halaga ang ibinalik sa kaban ng bayan. Pero mahigit 2 dekada matapos makulong, posible raw makalaya na si Sanchez sa kabila ng 7 count ng reclusion perpetua na sentensya sa kanya. Eto, dahil to doon kay Paldon. Kung maalala nyo yung si Paldon, yung parang berdugo ni Gloria.
Ayan, eto sabi ni ano dito pangalan nito ni Sanchez, 'di ba? Kita ha, parang hindi na halos siya makilala dito eh, oh. Oh, pirmado na nga lahat eh. May release paper na nga ako. Wala na nga akong pagkain dito, hindi na ako kasama sa rancho. Oh, tapos sabi naman ito si Menardo Guevara ang Justice Secretary noong panahon na yon kay Tatay Digong. I had been informed that Bucor Chief Paldon denies having signed a release order for Sanchez. Yun daw po ay memorandum for release. And then eventually, ano na rin po yan, dininay rin po ni Paldon. Kasi may ipit talaga siya dyan eh. Bakit makakalabas? Pitong count ng reclusion perpetua na dagdagan pa ng 2 tapos palalayain mo within 20 years lang. Kaya natauhan siguro si Paldon dyan eh. Malaki tsak binayad kay Paldon dyan para makalaya noon yun eh. Ano yan? Balitang-balita noon yan. Nasa Malaysia ako noon. Nasa Malaysia ako noon nang binalita to. Tapos parang nagtataka ako. Alam ko habang buhay na pagkakabilanggo yun eh. Bakit mabibigyan ng parang parol? Napakasamang tao. Ayon nga dun sa Korte Suprema nung eto ay kumbaga hinatulan o yung napagdesisyon na ng kinatigan ng Korte Suprema yung desisyon ng mababang korte, eto nga daw pong ginawa na pagpatay dito sa magjowa na si Eileen Sarmiento at Alan Gomez ay para daw pong gawa ng Satanas. Gawa ni Satanas. Kaya po, eto nagtataka talaga ako noon eh. So, alam nyo na, kapag talaga kapag may pera talagang involved, kayang-kaya po nilang baliin ng batas. Kahit yung mga imposible nang makalaya, nakakalaya pa. Diba? Ganyan po kabulok ang batas dito sa ating bansa. Yun ngang convicted na nakakakandidato pang senador eh. Diba? Kaya alam nyo po napakahirap kapag ikay mahirap. Pero kapag ikay mayaman, kahit nakakulong ka na, hayahayang buhay. Eto, play pa natin to. Hanggang 40 taong kulong ang kada count niyan. Lagpas 200 taong kulong kung maximum na parusa ang bibilangin. 200 taong kulong? Pucha, kahit mabuhay ka pa ulit, kulang pa yung another life mo. Pagkumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara, isa si Sanchez sa makikinabang sa Republic Act 10592. Dito, lahat ng mga bilanggong umabot na sa 40 taon ng paninilbihan alinsunod sa good conduct at life allowance ay palalayain na. Sa ilalim ng batas, isinasama sa computation ng sentensya ang period of detention at ang revision ng good conduct time allowance o GCTA. Sabi ni Bureau of Corrections Director Nicanor Faeldon, nasa 11,000 na bilanggo ang magikinabang sa recomputation ng GCTA. Ang utos ng ating korte, yun ang ating internet. So we believe, kahit kung naging controversial, but according to this law, ang mag-develop siya, talaga wala ka naman magagawa kung i-develop siya. Para sa unang balita, Cecil Villarosa reporting. Isa po sa mga Ayan. So, yun yung naging napaka-controversial na kaso nitong si Sanchez. Ayan. So, medyo may pagkakahawig no? Ito nung panahon po ni Tatay Digong, si Tatay Digong mismo ang nagsabi sa Bureau of Correction, sa Bucor, at sa Justice Department, DOJ natin, to ensure that convicted rapist and murderer Antonio Sanchez would not walk from prison despite a law allowing the release of convicted prisoners for good behavior. Kasi ito, magbayad lang to, 1 million kada isang tao sa New Bilibid Prison. Diba? Sabi, ay naku, napakabait po niyan si Mayor Sanchez. Naku, nagbago na po talaga yan. Napakabait po. Alam nyo, ito yung selda niya Meron tong selda. Saan yung selda nito?
Ayan, yung selda niya. Kung makikita niyo yung selda nito, naku po, talagang ano to, parang ang bait, 'di ba? Kung titignan niyo, parang napakabait ng selda. Andun pa ang mga picture ni Mama Mary sa ni Papa Jesus. 'Di ba? Diba? Yan yung kanyang selda. Ang tindi. Siyempre, umangal dyan yung pamilya ni Aileen Sarmenta, lalo na yung nanay. Yung Maria Clara Sarmenta, yun yung nanay ni Aileen Sarmenta. Eto, hindi umubra yung batas dito. Kasi ito nga po ang eto maganda rito. Kapag po, tinutukan ng media, tinutukan ng taong bayan, eto kaya to hindi nakalaya si Sanchez noon kasi nag-outrage ang tao noon nung 2019 Kaya hindi po to nakalaya. 2019, 'di ba? May Facebook, may YouTube na, may Instagram na, 'di ba? Kaya ang mga tao noon, aware na sila sa mga nangyayari. So nag-outrage ang mga tao noon, mga Pilipino. Ba't niyo palalayain 'yan? Kahit na ba mabait 'yan pito na life sentence ang niyan, ng hatol niyan, plus meron pang dalawa. Eto sabi nga dito nitong si nanay ni Aileen Sarmenta, sa amin po batas ay batas. Kaya lang ang sinasabi po namin, tatanggapin namin na makalaya siya. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Ngunit nanghihingi kami ng proof kasi ang masama sa kalooban namin ay alam naman namin na hindi siya good behavior doon sa loob ng Bilibid. Ano yung hindi siya good behavior sa Bilibid? Nahulihan siya ng shabu, paraphernalia at marijuana. At nang hinihinalang shabu. Hindi naman pwedeng testimonya lang ng mga tao. Dahil syempre, medyo sa amin, money talks. Yun ang nasa isip namin. Kaya po ang gusto namin ay yung katunayan. Kung wala po silang mapapakitang katunayan, ipaglalaban po namin yan nang hindi po siya makalabas. Nanindigan noon ng nanay nitong si Aileen Sarmenta. So, kita nyo yung damdamin ng isang nawalan ng anak, di ba? Yung katulad nitong sa nanay ni Aileen Sarmenta. Biruin mo, 2019 pa, nakikipaglaban ka pa rin. Nabigyan nga ng hustisya ang anak mo, ang pagkamatay ng anak mo, pero bababuyin naman itong mga corrupt na opisyal. Diba? Kaya ito pong katulad dito sa nangyayari kay Jovelyn Galeno.